National Maritime Council spokesperson, may natutunan umano sa naging misyon ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda. Anong leksyon nga ba ang natutunan nila? Papabor nga kaya ito para sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa ating mga bahura? At hanggang saan nga ba ang kakayahan ng Pangulo para sa pagtatanggol ng ating teritoryo? Iyan ang ating aalamin sa videong ito. Kaya naman kung interesado ka, ay baka naman pwedeng pakilike muna itong video. Ayon sa pinaka-latest interview ng 1PH sa National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez, ay ipinahihiwatig nito na gagawa umano sila ng mga strategic adjustment para sa pagbabantay sa Skoda, kung saan ay inilarawan nito na ang naging misyon umano ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda ay nakaakit lamang sa mas maraming barko ng China. Sa madaling salita ay pinahihiwatig ni Lopez na ang pagpapadala ng barko ng Pilipinas sa Skoda ay nagpapataas lamang ng tensyon dahil nagsisilbi umano itong magnet na umaakit sa mas maraming barko ng China. Kaya't malinaw na ang adjustment na gagawin nila ay maaaring hindi na ulitin pa ang pagpapanatili ng barko ng Pilipinas sa Skoda. Sa halip ay maaaring magpadala na lamang sila paminsan-minsan ng mga barko upang magmatsyag lamang at hindi upang panatilihin ang presensya nito, dahil nga ayon kay Lopez ay magagawa pa rin naman daw ng Pilipinas na panatilihin ang strategic presence nito sa ating mga bahura gamit ang iba't ibang assets na magmo-monitor sa mga bahura gaya ng mga aircraft, drones at mga datos mula sa pagmo-monitor ng mga kaalyadong bansa, gaya na lamang ng ginagawa ni Ray Powell sa pagsusubaybay sa lokasyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ngayon, ang malaking katanungan ngayon dito ay may iaalis pa ba ng Pilipinas ang takot na mga mangingisdang Pilipino na pumalaot sa mga bahurang ito dahil sa patuloy na presensya ng malalaking barko ng mga Chino, at makapagpapatuloy pa nga ba ang ating mga sundalo sa pagre-resupply ng sapat na pagkain, gamot at pamalit na mga sundalo sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, kung hanggang monitoring na lang ang gagawin ng ating gobyerno? Sa kasalukuyan kasi, kung hindi ako nagkakamali, ay mahigit isang buwan nang hindi nasusuplayan ang mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Base kasi sa pinakahuling ulat ay noong July 27 pa, huling napagtagumpayan ng AFP ang resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Samantala, ang huling resupply mission naman na naisagawa para sa BRP Teresa Magbanwa sa pamamagitan ng airdrop ay noon lamang August 28, taong kasalukuyan. Kaya't sa madaling salita, kung sa loob lamang ng humigit kumulang 2 linggo ay nagkasakit na ang mga frontliners ng BRP Teresa Magbanwa, ay kamusta naman kaya ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre na mahigit isang buwan nang hindi nasusuplayan ng mga pangangailangan nila? Kaya't kung sinasabi ngayon ng National Maritime Council spokesperson na hindi pa nila kailangan ng tulong ng US, ay papaano pa kaya nila masusuplayan ng pagkain, gamot at kapalit na tauhan ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre kung sa Skoda Shoal pa lang ay hindi na makaalpas ang kanilang mga barko? Kaya't kung tila hanggang monitoring na lang ngayon ang plano ng tanggulan para sa ating teritoryo, dahil sa takot na maka-attract pa ng mas maraming barko ng China ang pagpapanatili ng ating barko sa Skoda, ay papaano pa kaya natin maipaglalaban ang ating karapatan sa mga bahurang ito? Gayong malinaw naman na wala tayong kakayahang makipagsabayan sa mga barko ng mga Chino. Kaya't malinaw na ang pinakamainam na solusyon para dito ay tanggapin na ang iniaalok na tulong ng mga Amerikano. At kung mapapanatili natin ang presensya ng ating barko sa Skoda, ay magiging malinaw ang layunin ng US sa mata ng internasyonal na komunidad na sasamahan lamang tayo nito sa pagsusuplay ng pagkain at gamot sa ating barko sa Skoda. Dahil kung walang barko ang Pilipinas sa bahurang ito, ay hindi magiging makatwiran sa mata ng internasyonal na komunidad ang pagsama rito ng mga barko ng mga Amerikano. Sa madaling salita ay maaari itong makita ng maraming bansa sa mundo bilang direktang komprontasyon ng US sa mga barko ng China sa Skoda, at sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon ng kilos protesta sa Amerika dahil sa hindi makatarungang pagsama nito sa Pilipinas na maaaring humantong sa digmaan laban sa China.
Kaya't kung mapapanatili ng Pilipinas ang barko nito sa Skoda, ay hindi makapoporma ang oposisyon sa US na kundinahin ang pagsama ng US sa resupply mission ng Pilipinas. Gayunpaman ayon nga kay Lopez, ang direktiba umano ng Pangulo ay huwag palalain ng tensyon sa West Philippine Sea at panatilihin lamang ang strategic presence ng Pilipinas sa Skoda. Kaya't mapangangatwiranan talaga ni Lopez na nasusunod nito ang direktiba ng Pangulo. Sa madaling salita, ang desisyon ng Pangulo sa pagsama ng US sa resupply mission nito ay hindi lamang responsibilidad ng Pangulo dahil ang pamunuan ng tanggulan ng bansa ang may mas malawak na kaalaman sa kung papaano nila susundin ang direktiba ng Pangulo. Sa isang mas madaling halimbawa, sa pagitan ng Pangulo at mga sundalo, kapag sinabi ng Pangulo na iligtas nito ang isang individual mula sa masasamang tao, ay malinaw na ang mga sundalo lamang ang may kakayahan na magsagawa ng mga pagpaplano dahil sila ang may mas malawak na kakayahan para sa misyong ito. Kaya't kapag sinabi ng mga sundalo na ang pagtulong ng iba ay makasasagabal sa diskarte nila, ay walang magagawa ang Pangulo kundi ang magtiwala sa mga plano nito dahil kung kukontrahin niya ang mga pamamaraan nito ay maaaring magkaroon nito ng masamang implikasyon para sa serbisyo sa kanya ng mga sundalo at sa huli ang mga sundalong ito ay maaaring bumaliktad pa laban sa Pangulo. Kaya't bagamat ang Pangulo ang may huling pagpapasya sa mga ginagawang pagpaplano ng mga sundalo, lalo na ang mga Vice Admiral o ikalawang pinakamataas na opisyal ng Navy at AFP Chief na pinakamataas na opisyal ng AFP, ay hindi magiging madali para sa Pangulo na diktahan ng mga ito dahil bilang Pangulo ay kinakailangan niya pa ring magtiwala sa pinakamatataas na opisyal ng tanggulang ito, lalo pa at napangangatwiranan nila na naaayon pa rin sa direktiba ng Pangulo ang mga isinasagawa nilang pagpaplano. Kaya't sa madaling salita, kahit siya pa ang Pangulo ay hanggang pagbibigay lamang ng direktiba o layunin ang magagawa nito at nakasalalay pa rin sa tanggulan kung papaano nila mapagtatagumpayan ang misyong ito gamit ang kanilang mas malawak na karanasan sa usaping pangseguridad ng bansang ito. Pero dahil nga ay mas malinaw sa pananaw ng mas maraming Pilipino na walang pakinabang ang nagiging tugon at diskarte ng tanggulan laban sa mga Tsino, ay mas makabubuting humingi na sila ng tulong sa mga Amerikano o hindi kaya naman ay mag-resign na lang sila sa kanilang mga trabaho kaysa patuloy nilang kawawain ang ating mga frontliners dahil sa kawalan ng kakayahan ng bansa na suplayan ng pagkain ng mga ito at pagbawalan itong gumanti man lang kahit papaano sa mga agresyong inaabot nila laban sa mga barko ng mga Tsino.